Tuloy ang sagutan ng palasyo at ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. Banat sa kanya ng palasyo, aksyon at hindi bakasyon ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Buwelta yan ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tumingin sa salamin si Pangulong Bongbong Marcos kapag sinasabing itigil na ang pamumulitika. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tama naman na dapat manalamin ng mga opisyal ng pamahalaan para makita kung namumulitika ba sila, nagtatrabaho o nagbabakasyon na lang. Sa sinabi naman ni Inday Sara na dumedepensa lang siya sa mga atake ng Malacanang, siguro po mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. tumanggi namang magkomento si Castro sa huling habilin o last wishes ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto niyang i-cremate na lang siya kung mamamatay siya sa The Netherlands. Kasalukuyang nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague si Digong na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Family matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong desisyon. Una nang sinabi ni VP Sara na natural lamang na pag-usapan ng mga huling habilin ng ama dahil 80 anyos na ito. Sa kabilang banda, iniutos ng palasyo na palawigin pa ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Sa harap yan ng ulat, nadawit din sa kaso ang mga pulis na may kaugnayan din sa war on drugs na nagdaang administrasyon. Mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi naman daw pinaparatangang guilty ang mga ito, subalit nais ng Pangulo na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Una nang iniutos ni PBBM na ipagpatuloy ang malalimang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.